Pangulong Duterte sa publiko na umiwas sa mga lugar sa bansa na madalas may nabibihag. Ipinag-utos na kasi niya sa militar na bombahin ang mga teroristang grupo na magtatangkang tumakas kasama ang kanilang mga bihag. Nasa gitna ng aksyon, si Jem Avancenia. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Glenn Alindahaw sa mga litratong ito na binahagi ni Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza sa News 5. Nitong Sabado kasi, muling nalasap ni Alindahaw ang kalayaan matapos pakawalan ng armadong grupo na bumihag sa kanya at sa Korea National na si Park Chul-hung. Si Park ang kapitan habang tripulante naman si Alindahaw ng barko na hinarang ng mga bandido sa karagatan malapit sa Tawi-Tawi noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay Dureza, napalaya ang dalawa sa tulong ni Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari na nanguna sa pakikipagnegosasyon sa mga bandido. Ang middle group na tumanggap directly from them, ang NLF, ni Chairman Nur Miswari, pagkatapos sinatid sila sa airport. Wala pong ransom. As far as we know, there is no ransom. Hindi pwede kasi ang gobyerno makiki-negotiate ng ransom. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari ng cargo ship na sinakyan ng dalawa ng mabihag. Thank you very much for your government and Secretary General and Sakutan and Chairman Midwari and here Mr. Kabar Sampan, everybody, and thank you. Ibinyahe sa Davao ang dalawa para matingnan ang kanilang kalusugan bago ihatid sa kani-kanilang pamilya. Patuloy pa ring inaalam ng gobyerno kung mga Abu Sayyaf ang grupong bumihag sa dalawa at kung konektado ito sa ISIS. Sa ngayon, hawak pa rin ng Abu Sayyaf ang higit 20 bihag. Kasabay nito, pinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na bombahin ang mga teroristang grupo na magtatangkang tumakas kasama ang kanilang mga bihag. Pinayuhan din ng Pangulo ang publiko na iwasan ang mga sinasabing kuta ng mga terorista. Hindi kasi maiwasan na baka madamay ang mga bihag sa bakbakan. Ako ang order ko talaga sa Navy, sa Coast Guard. Basta nag-kidnap tapos trying to escape, pasabugin mo na silang lahat. Sabi nila sa hostage ko, sorry, collateral damage. Then if they are blasted every day, that would stop. Or at least places at in a very into a parity. Hindi ka lalamang sa kulukuhan mo, taga-pasabugin kita. Kaya wag kayong magpakidnap, totoo lang. Ito hong utos po ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines, kapag nakainkwentro nila o ika nga nakaharap itong mga bandidong mga nangingidnap, partikular na itong Abu Sayyaf, kapag nakita nila bombahin na po, ang utos ng Pangulo, bombahin kaagad, wala nang sino-sino, kung hindi talagang upakan. Yan po ang instruction ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines. Ang tanong ng ilan, paano sir kung may kasamang hostage? Ang sabi ng Pangulo, wala tayong magagawa. Hindi naman po pwede, porket may kasamang hostage yung mga bandido, aatras na lang ang mga otoridad. Parang sa pelikula, sasabihin ngayon, hawak-hawak yung hostage. Ibaba mo yung baril mo. Ibababa po ng pulis, ng sundalo yung baril. Dito po sa utos po ng Pangulo noong isang araw, hindi. Kung may baril man yan nakatutok sa hostage, wala tayong magagawa. Upakan, bombahin, durugin. Dahil sawang-sawa na raw po ang Pangulo. Ayan din po kasi ang utos ng pamahalaan ng Malaysia at Indonesia sa kanilang Navy. Kapag nagkasagupa nila ang mga bandidong Abu Sayyaf, kahit may kasamang hostage, upakan. Ayan po ang ibinigay na instruction ng Pangulo sa AFP. Kapag nakasalubong ng AFP ang mga bandido, kahit may kasamang mga hostage, alam magagawa. Ang tawag po ng Pangulo rito ay collateral damage. Sabi ng Pangulo, hindi naman po pwedeng aatras sa mga sundalo nito porket may mga bihag sila. Ayan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi madurog-durog itong Abu Sayyaf. Because meron po silang human shield, ika nga, yung kanilang mga bihag.
Ngayon, ang instruction na po ng Pangulo, durugin yung mga yan. Ha? Wala na tayong magagawa. Ipagdasal na lamang ang mga hostages. Kung may hostage po sila, kailangang matuldukan na itong problema sa Abu Sayyaf. Yan po yung ang utos ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa AFP. At yan po ang bagong mandato ng Pangulo sa Sandatahang Lakas simula po nung Sabado. Durugin na Abu Sayyaf kay may kasamang ba hostage o wala, ubusin na itong mga ito. Ipinadala na ang 69th Infantry Battalion sa Holo-Sulu upang labanan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Nakipagsalo-salo muna ang Pangulo sa mga sundalo bago tuluyang ipadala sa nasabing lugar. May report si Lala Babilonia. Nakipagsalo-salo si Pangulong Rodrigo Duterte sa 69th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagkain ng durian bago tumungo ang mga ito sa Holo-Sulu kasama ang 2nd Scout Ranger Regiment upang labanan ng Abu Sayyaf. Napiling ipadala sa Holo ang 69th Infantry Battalion sapagkat isa ito sa mga best-performing battalion sa kanilang dibisyon. Maitatala ang 69th Infantry Battalion ang nasa likod ng neutralization ng commander ng New People's Army o NPA na si Leoncio Pitao alias Ka Paragao noong nakaraang taon. Ayon sa spokesperson ng 10th Infantry Division na si Captain Ryan Batchar, ang 71st Infantry Division naman ang mamamahala sa area of responsibility ng 69th Infantry sa Maragusan, Compostela Valley habang nasa Holo ang mga ito. Nilagay natin yun as top priority dahil yun po yung gustong pagtuunan ng pansin ngayon ni President Duterte. And sabi niya nga po, no negotiations with the Abu Sayyaf. Samantala, sa kanyang naganap na press conference na pag-alaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ni Patrick Almodovar, ang 18 taong gulang na hostage ng Abu Sayyaf Group na napugutan na naman ng ulo. Giit ng Pangulo ang mga ganitong pangyayari ang nag-udyok sa kanyang atasan ang militar na magpadala ng karagdagang sundalo sa Holo-Sulu. That's why I'm sending the troops there and tell them to destroy their... My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out in their lairs, whatever, and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga Abu Sayyaf, destroy them. Let me state my case. They will pay. Magbayad sila. Ilang buhay pinatay nila? 15. Well, give me time. Pagdating ng panahon, talagang pulpugin ko kayong lahat. You watch me. Total nakita ninyo ako how I operate. I am not bragging, but I have a style of running a governance. For after all, I've been 23 years mayor of Davao City. Yung pumutok sa Davao was in retaliation of the almost talagang all out. Alam mo kasi, kung hindi ko gawin yan, we are being slapped every day. Almost. Mag-hostage sila ng mga turista or kidnap people, then asking for money. At pag hindi nakaibigay o nakabigay na at ipasa nila doon sa ibang grupo, dadagdagan, ipinapatay nila sa harap ng mundo. As a country, a sovereign state, I cannot simply allow that. I share the grief for those who died, but mga collateral na lang yun, ganti. But that will not stop us, because I cannot go to them and say, please stop, and I am on a bended knee, nakaluhod ako. I carry the burden of a country, a sovereign state. And at all costs, I must uphold the dignity and the integrity of our country. Samantala, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang all-out war laban sa bandidong Abu Sayyaf Group dahil sa pinakahuling insidente ng umano'y pamumugot ng bandidong grupo. Narito ang hatol na balita ni Janice Inhente.
Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsugpo sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ito ay matapos malaman ng Pangulo sa press conference dito sa Davao City pasado 1:00 kaninang madaling araw na pinugutan na umano ng ulo ang 18 anyos na bihag ng Abu Sayyaf Group na si Patrick Almodovar nang hindi maibigay ng pamilya nito ang 1 milyong pisong ransom money. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga Abu Sayyaf, destroy them. Period. Natagpuan umano sa sulo ang ulo ng biktima na nakabalot sa isang plastic bag matapos itong iwanan ng 3 lalaking nakasakay sa motorsiklo. 16 ng Hulyo nang dukutin si Patrick sa Hulo-Sulo. Ayon sa Pangulo, mas mahigpit ang magiging kampanya kontra Abu Sayyaf kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Said I'll be harsh, but just a campaign, go out and destroy them. So patay kung ano yan, wag na kayo magtanong mga human rights. Kahapon ng umaga, dineploy na sa Western Mindanao Command ang 69th Infantry Battalion na katumbas ng mahigit 400 sundalo. To the order of our Commander-in-Chief, President Rodrigo Duterte, to crush down the Abu Sayyaf Group in the area of Western Mindanao Command. So we sent 69th Infantry Battalion today doon sa Tog 11, yung first tranche of the troops that were already sent via C-130 plane. Ngayong araw naman, ide-deploy ang 2nd Scout Ranger Battalion sa Western Mindanao Command.